So we are on the parables of the kingdom. Sa mga bago po na naririto, welcome po. At sa mga hindi po nakakaalam, dito po ay pinag-aaralan po namin ang salita ng Diyos by chapters, by topic. At nandito po kami sa Book of Matthew at narito na po tayo sa Book of Matthew chapter 13. At nasabi ko nga po na sa chapter 13 makikita po natin sa Book of Matthew na meron pong 7 na parables. Marami pong parables sa Bible, sa Gospels, pero specifically dito po sa Matthew chapter 13, there are 7 parables and 6 of these are all parables about the kingdom of God. And now we go to Matthew chapter 13 verses 31 to 32. At kung meron po kayong Biblia, atin pong sabay-sabay po na tignan ang atin pong Bibles. Sabi po dito, He presented another parable to them, saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and sowed in his field. And this is smaller than all other seeds, but when it is full grown, it is larger than the garden plants and becomes a tree, so that the birds of the air come and nest in its branches. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita. Ang parable po na ito, the parable of the mustard seed, ay naulit po ito sa Mark chapter 4, 30 to 32, at sa Luke chapter 13, 18 to 19. Naulit po ito, no? At napag-aralan po natin nung nakaraan yung the parable of the sower. At nakita po natin, we discovered that in this parable, the good news or the word of God would be rejected by many. Marami pong magre-reject sa salita ng Diyos. And last Sunday, we talked about the parable of the wheat and the tares. And we discovered that both believers and unbelievers would exist side by side until the coming of the Lord Jesus Christ. And there will be a future judgment as seen in verses 24 to 30 and again in verses 36 to 42. So makikita po natin dun sa nakaraang parable, no? Or yung talinghaga na meron pong mga itinanim na mabubuting binhi, the wheat, yung mga trigo, pero habang natutulog po ang mga nagtatrabaho ay yung kaaway ay dumating at itinanim naman ang mga damo. No? So, ibig sabihin, side by side, magkakasama po or magkakahalubilo ang mga Kristiyanong totoo at yung mga hindi totoong mga Kristiyano, bagamat sinasabi po nila na Kristiyano sila. At ngayon po, pupunta po tayo dito po sa parable of the mustard seed, no? And Jesus would teach us that the kingdom of heaven will start small, maliit. It will have humble beginnings, and it will grow, welcoming all, and I believe it includes all the Gentiles. Hindi lang para sa mga Jews, kundi para din po sa mga Gentiles. Okay, ano ibig sabihin ng Jews and Gentiles? We know that Jews are yung mga Israelita, ito po yung bayang pinili ng Diyos para sa kanyang mga sarili. No? Ibig sabihin, ang pabor ng Diyos ay nasa kanila. No? Subalit, ang mga hindi Israelita, hindi mga Jews, sila po ay tinuturing na mga Gentiles o mga Hentil. Sino po yun? Kasama tayo doon. Basta hindi ka Israelita, ikaw ay Hentil. Ikaw ay Gentiles. And I believe na ang kaligtasan ay tinutukoy din po dito sa parable of the mustard seed that it will welcome everyone. Kasama po tayo dito. Kasama po ang mga Gentiles. It will grow quickly and it will include both helpful and harmful elements. At makikita po natin two
2 verses lang ito. It's very simple, very brief, but it is full of mystery. So ano nga ba ang parable? Uulitin ko po, pag sinabi pong parable or talinghaga sa Tagalog, it means an earthly story. Ito po ay makalupang kwento na meron pong makalangit na kahulugan. Ibig sabihin, meron pong heavenly implication ito. Na hindi lang ito basta kwento, ito po ay may isa pang kahulugan. No? Kaya ito ay tinatawag na parable. So, ano kaya ang ibig sabihin ng parable of the mustard seed? No? Na ang kaharian po ng Diyos ay kinukumpara sa isang binhi ng isang mustasa. Okay? Hindi yung mustasa na maliliit sa garden natin, no? Okay? Na itinanim daw po ito ng isang lalaki sa kanya pong bukid. No, yun po ang kahalintulad, no? Kasi nga merong 7 na paghahalintulad sa kaharian ng Diyos at nandito po tayo sa talinghaga na inahalintulad ang Kingdom of Heaven sa mustard seed. So meron po akong 3 punto, no, bago po natin talakayin lahat. I have 3 points for the 2 verses. The first is the parable proclaimed. We see it in verse 31a. Pag sinabing A, yung una pong bahagi ng verse 31. Pangalawa, the mustard seed planted. Ito po yung verse 31b. So ikalawang bahagi po ng verse 31. At ang pangatlo, the growth and the greatness of the seed. Ito po yung matatagpuan sa verse 32. So, punta po tayo sa unang punto, the parable proclaimed. Ang sabi dito, he presented another parable to them saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed. That is the proclamation of the parable. Iproclaim na ang kingdom of heaven, ang paghahari ng Diyos, ay kagaya ng isang mustasa, no, na itanim. So nakita po natin in the past that the parable of the sower was explained by the Lord Jesus Christ. That's why it was easy to understand, di ba? Nung pong tinalakay po natin yung the parable of the sower, napakadali po nating intindihin. Bakit? There is an explanation given by the Lord Jesus Christ. And nung Sunday, yung parable of the wheat and the tares, meron din pong explanation. Di po ba? Nakita nyo? So it is also easy to understand. Madali lang rin pong itong unawain. No? Sa Mark chapter 4, verse 30, nagtanong ang Panginoon sa kanya pong mga alagad. Ang sabi niya, do you not understand this parable? Kasi nga nagtatanong anong ibig sabihin ng parable. Ang sabi ng Panginoon, hindi nyo pa ba naiintindihan ang parable na ito? Paano nyo maiintindihan yung iba pa na mga parables? Do you not understand this parable? How will you understand all the parables? So I believe that the first 2 parables are the key for us to understand the other parables, including this 3rd parable. Ibig sabihin, mga susi ito, ibig sabihin kaya in-explain ng Panginoon yung parable of the sower at saka yung parable of the wheat and the tares, kasi doon pa lang yung explanation ng Panginoon, makukuha na natin yung mga ibang bagay patungkol po sa mga parables. No? In the parable of the sower, we see the same expressions were used. Isn't it? The kingdom of heaven is like tares. Kagaya daw po ito ng mga damo. So it talks about false Christians. So every time you see the word tares, every time you see the word weeds, it will all mean false Christians or counterfeit word of God. Yun po ang ibig sabihin. Now, the kingdom of heaven, sabi dito, is like a mustard seed. Small, very insignificant. No? Parang wala lang halaga. Halimbawa, nandyan lang yan sa lapag.
Hindi mo man pupulutin dahil marami pa namang seeds dyan. Napakaliit lang yan. It's very insignificant. Later, Jesus will say the kingdom of heaven is like leaven in verse 33. The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field in verse 44. The kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls in verse 45. And the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea in verse 47. So yan yung mga paghahalimbawa or paghahalintulad sa kaharian ng Diyos. But of course, sa araw na ito, isa lang po yung pag-aaralan natin, no? At sa mga susunod, pag-aaralan po natin yung mga iba. In all these parables, Satan is not just the seed. Tama? Si Satan, kukunin niya yung salita, yung word, para hindi ito maitanim sa puso ng mga makikinig. It's not just the word. He starves the seed. Hindi niya papayagan na tumubo ng maayos ang binhi. Yun po ang gawain ng dyablo. No? And he counterfeits the seed by planting the tares. Alam niyo po yung counterfeit, parang sa pera, may counterfeit money. No? Akala mo tunay, pero hindi. Pero malalaman mo, pa din, paano mo malalaman ang isang pekeng pera? Hindi mo pag-aaralan yung pekeng pera. Kundi pag-aaralan mo yung tunay na pera. Pag sanay kang humawak ng pera, pag ikaw nakatanggap ng counterfeit money, alam mo agad na fake yun. Tama? Maraming pera. No? Pero ang ibig ko pong sabihin, if you know the Word of God, kung alam mong salita ng Diyos, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, alam mo yung counterfeit Christianity. Alam mo kung ano ang totoo at alam mo yung hindi. No? So the kingdom of heaven is also a reference to Jesus' kingdom in His absence. Bakit? Kasi nga namatay siya. Diba? Kasama po dati ng Panginoon, tandaan po natin, ang Biblia ay hindi ito isang fantasy. No? Ito po ay totoo. So, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, kagaya po ng tao, kasama niya po yung mga alagad, pero namatay nga siya. Namatay siya, pinako siya sa krus, para sa ating mga kasalanan, siya ay inilibing. Pagkatapos niyang inilibing, sa ikatlong araw, siya ay nabuhay na muli. Therefore, bumalik siya. Umakyat siya sa langit. Yun po ang sinasabi ng Biblia. So, ang parable na ito, the parable of the mustard seed, is in reference to the kingdom of God in His absence. Wala siya. No? Because He will die, He will rise again and ascend to heaven. Now, let's go to the second point. The mustard seed planted, verse 31b, which a man took and sowed in his field. So, who is the man in the parable? Sino ngayon yung lalaki doon po sa parable without the explanation given? But with the two parables that we have studied before and which was explained by our Lord Jesus Christ. Sino po yung man in the first parable? The man is Jesus. Kasi ang sabi sa Matthew 13:3, behold, the sower went out to sow, and we know that the sower was the Lord Jesus Christ. Okay? In the second parable, who is the man? Tignan po natin. Makikita natin yung sagot. Verse 37, Matthew chapter 13. And he said, the one who sows the good seed is the Son of Man. Who is the Son of Man? It's Jesus. Okay? Now, we have a reason to believe that the man on this third parable is also the Lord Jesus Christ. No? Bakit? Kasi yung explanation nandun na sa una at pangalawa eh. Di ba sabi niya, kung di nyo naiintindihan yung first and second na parable, paano nyo maiintindihan yung mga susunod pang parable? Therefore, the man in the third parable refers to the Lord Jesus Christ. And the seed, ano po yung seed? In Mark chapter 4, verse 14, ang sabi niya, the sower sows the
seed. And what is the seed? The Word of God. The seed will always refer to the Word of God and anything related to the Lord Jesus Christ. Ang kanyang salita, ang kanyang ministry, ang kanyang gawain. No? And the field. What is the field? Yung bukid. Anong sinisimbolize ng bukid? Ang sabi dito, di ba? He presented another parable to them saying, the kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and sowed in his field. Ano po yung field? Family. Ano yung field? Family, friends. The world. The word. No? Pero in a way, tama yun. Family. Pag sinabing world, kasama dun ang family. Kasama dun ang friends. Kasama dun yung hindi mananampalataya. Kasama din dun ang lahat ng tao. Yun po ang world, yun yung field na tinutukoy. So, the field is the world. Okay? Ang mundo. Now, how are we going to interpret the parable of the mustard seed? We search the scriptures. Alam niyo po ba that the best concordance is the Bible? No? It's the best concordance. If you want to know more about the Word of God, you search the scriptures kasi nandun pa rin sa loob ng Biblia ang explanation ng salita ng Diyos. Narito kami mga pastors, mga teachers, para tulungan kayo kung paano pag-aralan ang salita ng Diyos. But the Bible is the Word of God. Ang Biblia, kinakailangan mo itong pag-aralan kasi ito ang salita ng Diyos. Isang oras ka dyan sa Facebook mo, binabala ka ba? Wala, di ba? Oo. Kasi ang nasa Facebook, minsan totoo, minsan hindi. Haka-haka, puro-puro. No? Totoo, hindi. May mga influencers, yung mga influencers, they will influence you to good or influence you to bad. Pero ang salita ng Diyos, i-influence ka niya sa tama. No? Ito ay buhay, makapangyarihan, nagbabago ng buhay ng isang tao. Ito ang mapa para sa ganoon hindi ka maligaw sa buhay. Kasi maraming tao ligaw. Maraming mga tao ligaw kasi nga wala ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. No? And so, we are going to search the scriptures and we draw conclusions based on what is already revealed in the Word of God. No? Sa hermeneutics, no, isa pong subject sa seminary, in hermeneutics or Bible interpretation, there is what we call, I always say this to you, there is always what we call the expositional consistency or often called the expositional constancy. Anong ibig sabihin? Babasahin ko po yung ibig sabihin. It means that words, symbols, idioms should be interpreted to mean the same thing across the different passages in the Bible, unless the immediate context clearly demands a change. Okay? Ibig sabihin, pagka sinabi na the seed is the Word of God, pag nakakita ka ng seed, it is always the Word of God unless you see the change in the context. Okay? Yung pinag-uusapan. That's why it's always very important to know the context. Alam niyo ibig sabihin ng konteksto? Hindi yung narinig mo lang, biglang alam niyo yung bigla na lang magko-quote ng verse out of context. No? Ay sabi, ay tao lang si Jesus Christ kasi ang binasa lang yung context. Binasa lang yung verse na anak siya ng tao, na siya ay tao. Pero hindi binasa yung konteksto ng buong Biblia or ng buong chapter. That's why mali ang pagkakaintindi. Okay? Ganun po tayo mag-interpret ng Bible. Hindi ito sa karunungan ng tao, kundi ito po ay sa karunungan ng Diyos. That's why napansin po ninyo, nung hindi pa kayo mananampalataya, wala pa kayong relasyon sa Diyos, parang ang hirap intindihin ng Biblia. Tama? Pero habang lumalago ang inyong relasyon sa Panginoon, habang nagbabasa kayo ng Biblia, nauunawaan nyo kung anong inyong binabasa. It's because the Holy Spirit na siyang ating teacher, no, ang nagtuturo sa atin.
Imagine, doktor, lawyer, professionals, hindi maintindihan ang Word of God. Why? Because it is understood only by those with the relationship with the Word of God. Alam niyo, pag may relasyon kayo sa isang tao, isang tingin lang alam mo na. Di ba? Kunyari, si bro, Jerome. Kikindatan lang niya si Sioli. No? Alam na niya kung ano ibig sabihin. Di ba? O pwede rin naman si Sioli. Kikindatan lang niya si bro Jerome. Itataas niya yung kilay niya. Hindi natin alam na niya kung kumanda ka mamaya. O alam na niya kung tuwan-tuwa siya. Di ba? It's because they have a relationship. Tama? If you have a relationship with your parents, alam mo kung galit ang tatay mo o hindi. Tinanong ko minsan si Sheila si Sheila. Sabi ko, nagagalit ba ang papa mo? Si Bro Mario, kasi po si Bro Mario, isa siyang tao na pag tinignan mo, parang hindi siya nagagalit. No? So sabi ko sa kanya, nagagalit ba papa mo? Opo. Alam mo kung galit ang papa mo? Opo, alam ko. No? It's because they have a relationship, tatay niya Pero siguro sa amin, hindi namin alam kung paano siya magalit kasi tingin namin sa kanya, sa loob ng 10 taon, nakilala namin siya, hindi siya nagagalit. Okay? The same thing with your children. Alam nyo kung yung mga anak ninyo ay may ginagawang hindi tama. Kasi anak ninyo Di ba? Okay, because of the relationship. Okay, so ganun po sa context sa Biblia. Okay, let's go to the third and last point. Sabi nyo, ay salamat. Okay. Salamat pero mahaba-haba ito. Okay, the growth and the greatness of the seed, verse 32. Ang sabi niya, napakaliit. Actually, sa iba pong translation ng Bible, it says, it is the least. Ang sabi ng ibang translation, it is the smallest. Pero, I like the NASB translation kasi hindi niya talaga tinanggap na it's really the smallest. Sabi niya, it's smaller. Tama? It's smaller. Sa ibang translation, it is the least. Hindi naman talaga sinabing smallest, pero it is the least. Kagaya ng ginamit ng Panginoon na sino man ang tumulong, sabi niya, to the least of your brothers. Parang ganoon po ang translation mo. No? Sabi niya, napakaliit, pero kapag ito'y lumaki, mas malaki pa ito sa mga garden plants and it becomes a tree. So that the birds of the air come and nest in its branches. Alam niyo, may problema dito sa verse na ito, pero tatalakayin natin. Isang problema dito ay, ang mustard seed hindi lumalaki na kagaya ng tree. Yun ang isang problema. Oo, malaki siya, para na siyang puno, but it does not grow like the tree, yung tree talaga. Pero bakit sinasabi dito that it grows like a tree and the birds nest on its branches? Okay, people often think that the mustard seed is the smallest because of the old sayings and because of the verse in the Bible, no? And because of the ancient text. But a mustard seed is about 1 to 2 millimeters wide. And it is huge compared to the microscopic orchid dust. Ang pinakamaliit actually na binhi ay yung binhi ng orchid. Alam niyo ba yon? So maaaring sinasabi niyo na, ay, hindi pala tama ang Bible. Kasi hindi naman talaga ang mustard seed ang pinakamaliit Okay, yun ang sasabihin ng tao, tama? No? But in ancient times, again, let's go to the context, okay? In the ancient times, no, the mustard seed was the smallest seed that farmers commonly planted and known as the smallest seed. Ang Panginoon ay gumagamit siya ng kwento o mga kataga na maiintindihan ng kanyang audience. And in that time, yan po yung audience niya Kasi nga po noon, ang alam o ang nakikita o naiintindihan ng tao na pinakamaliit na binhi, it's the mustard seed.
Okay? That's why sinabi niya ito. It is the smallest seed known to Jewish audience. And the translation of the word small or smaller, alam niyo ito, mikros. Kaya doon nanggaling yung microscope. Okay, microbiology. Microscopic. Okay, mikros. That's the Greek word. O, may alam na kayong Greek. Mikros means small or smaller. But the bush in the parable grows into monstrosity. It's unexpected, making it possible for the birds to nest on it. Kasi the mustard seed is not a tree. It is a bush. Bush lang siya. Oo, lumalaki din siya. No? It's a bush. But it is not possible for birds to nest on the bushes. Pero sa parable na to, sumobra ang laki ng mustard seed, making it possible for birds to nest. Okay? Pag nag-nest ka, ibig sabihin ng bird, secure ako dito ako magbabahay. Okay? Dito ako magbabahay. Yun ang gagawin ng mga birds. Okay? So, meron dalawang uri ng mustard seed. Okay? We have the black mustard that produces tiny seeds na tumutubo ito sa Palestine or sa Middle East, no? And ito po yung tinatawag na Brassica nigra or the black mustard. Okay? Hindi po yun Greek ha. Scientific name. Okay, Brassica nigra, the black mustard. And may relationship po siya pero hindi po siya yung yellow or white mustard na inilalagay natin sa ating sandwich. Okay? Ang tawag kasi doon ay Sinapis alba. Kaya galing doon yung word na senape. Okay? Hindi po ito yun na tinutukoy po ng parable of the mustard seed. Kaya ako po sinasabi para lang po alam natin. Okay? So, alam ng bawat botanist na yung tinutukoy po na mustard dito na plant, hindi po ito yung hindi po yung senape na ginagawang palaman or sauce. Okay? So, titignan rin po natin. The mustard seed is insignificant. Napakaliit. But in it lies a potential. Nakahawak na kayo ng binhi. O sige, munggo na lang. Munggo. Di ba, maliit yung munggo. Hawakan yung munggo. Pag hinawakan yung munggo, anong tingin nyo sa munggo? Maliit. Tinitignan nyo para siyang walang halaga. Tama? Para siyang, okay, ganun na lang siya. But actually, kapag yung munggong yun, binabad mo sa tubig, lagay mo sa basang tuwalya, maghintay ka. Toge na. Okay? Diba? Pero pag titignan mo yung maliit na binhi na yun, wala siyang buhay. It's dead. Okay? So, ganun po yung mustard seed. It's insignificant pag titignan mo. Kagaya rin po ng mais, di ba? A single kernel of mais, corn. Nakakapag-multiply siya ng thousands na mga mais. Ganon din yung palay. Nagtanim ka ng isa, aani ka ng madami. Hindi ka aani ng isa lang. Di ba? Yun ang kagandahan eh. So, ibig sabihin, there is always a great potential in a seed. Bagamat nakikita mo na parang walang halaga. No? And by the way, trivia, alam niyo po ba na, di ba, sa modern world ngayon, nakakapag-produce na ng iba't ibang halaman, di ba? Nag-graph, etc., etc. Ang daming nagagawa ng mga botanists, mga biologists. Pero alam niyo po bang hindi nila kayang gawin
Not a single scientist has been able to produce a synthetic seed. They can never fake it. Ang galing, ano? Ang galing ng Panginoon. Kasi yung binhi in it ay magkakaroon ng iba't meron nakatago sa loob ng binhi na that will produce different processes for growth. It is locked inside. Nakalock siya sa loob, no? When you look at a seed, it looks like a dead piece of organic matter. But loaded and locked inside are an amazing series of complex processes that produces life. Kaya sabi nga ng Panginoon sa John chapter 12 verse 24, sabi niya, "Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit." Diba? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang isang binhi ay mamatay. No? Mananatili siyang nag-iisa. Subalit kapag ito ay namatay, ito ay mamumunga ng marami. Alam niyo po ba gano'n ang nangyari sa Panginoon? Namatay siya sa krus, pero nag-multiply ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Di ba? So this is a type and picture about hearing about Christ's death and resurrection to those who believe in Him, including also the Gentiles. No? Lagi ko sinisingit ang sarili ko. Kasi Gentile ako eh. Gentile tayo. No? Because God is me. Okay. May babasahin po akong verse sa Old Testament. Ezekiel chapter 17, verse 24. Ezekiel 17, verse 24. Isinulat to ni Prophet Ezekiel. Sabi niya, "All the trees of the field will know that I am the Lord. I bring down the high tree, exalt the low tree, dry up the green tree, and make the dry tree flourish. I am the Lord, and I have spoken, and I will perform it." No? And there is also a parable of the cedar tree of Lebanon. No? An imagery of trees. No? Sabi sa Ezekiel 31 verse 6, "All the birds of the heaven nested in its boughs. And under its branches all the beasts of the field gave birth, and all great nations lived under its shadow." Okay? Familiar ba? Daniel 4, 10 to 12, the dream of King Nebuchadnezzar. Ang sabi niya dito, "Now these were the visions in my mind as I lay on my bed. I was looking, and behold, there was a tree in the midst of the earth, and its height was great. The tree grew large and became strong, and its height reached to the sky, and it was visible to the end of the whole earth. Its foliage was beautiful, and its fruit abundant, and in it was food for all. The beasts of the field found shade under it, and the birds of the sky dwelt in its branches, and all living creatures fed themselves from it." Bakit? Kasi tree siya. Okay? So I can say that the seed represents the humble beginnings of Christianity. Tama po yun. No? Paano ba lumago ang Christianity? Wala tayong makikita na pananampalataya na lumago ng higit pa sa Christianity. Saan po ito nagsimula? Jerusalem. Sa ilang mga tao, 12. Minus 1. Plus 1. Okay? Bakit? Si Judas, di ba? So minus 1, plus 1. Si Matthias. Okay. So he enlisted 12 disciples, and the 11 continued to do the work of the kingdom. At syempre, meron din siyang mga ibang tagasunod na hindi po natin alam isa-isa ang kanilang mga pangalan. And in the book of Acts, kung pag-aaralan nyo ang Biblia, this is the historical book in the Old Testament.
ay in the New Testament. Sa Old Testament kasi meron tayong 12 historical books, di ba? Pero dito po sa New Testament, meron tayong isang historical book, and that is the book of Acts. Dito po natin makikita paano lumaganap ang Christianity. Ito po yung legit. Ito yung totoo na paano lumaganap ang tunay na pananampalataya sa Diyos. Ang tunay na relihiyon na kung saan itinatag ng Panginoong Hesukristo. Di ba sabi niya, sa iglesyang ito, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, at kahit ang kapangyarihan ng dyablo, ng Hades, ng impyerno, ay kailanman hindi ito mananaig. That is the church of the living God. Yan ang tunay na church na itinayo ng Panginoon. Saan nag-umpisa? Sa Jerusalem. No? Namatay ang Panginoong Hesukristo, napako siya sa krus, pero nabuhay siyang muli, pero iniwan niya ang gawain sa kanya pong mga disciples. Kaya nga sa Matthew 28, 18 to 20, sabi niya, all authority have been given to me, therefore, sabi niya, humayo kayo, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to do all things. No? Teaching them, kasama ang pagtuturo. And so makita po natin yung growth ng early church. From the preaching of Peter, 5,000 got saved. And another time, 3,000 ang nasave. At nagkaroon na po ng tinatawag na early church. The early church. Alam niyo po ba, wala daw nalilate noon kasi nga early church. Sorry. Okay. Totoo po yun. Pero totoo wala nalilate noon. Wala talagang nalilate po noon, no? It's because they really love the Word of God. They really love fellowship. Okay. Yun po yung talagang ginagawa ng mga mananampalataya. That's why ang church, hindi po ito yung building. Di ba? Hindi ito yung, ang laki ng church namin. Tinatanggap po yun ng dictionary to refer to a building. But the real church are the people. The church is a group of baptized believers, fellowshipping, praying, breaking bread together. No? Yun po ang ginagawa ng tunay na church. That's why wala yan sa laki ng church. It's the believers gathered together. That's why yun po ang tinatawag. That's why when I say church, I'm referring to you. I'm not talking to the building or to the locale. When I say church, okay, I refer to all born-again believers, born-again Christians. And so, ano pong nangyari? The Jesus movement started very, very small. Alam niyo kung sabi sa 1 Corinthians, gusto ko po tandaan ninyo to, no? 1 Corinthians chapter 1, verses 27 to 29. But God has chosen the foolish things of the world to shame the wise. And God has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. And the base things of the world and the despised, God has chosen. The things that are not, so that He may nullify the things that are, so that no man may boast before God. Alam niyo po, ang ginamit ng mga ng Panginoon ng panahon na yon, hindi yung mga sobrang mataas ang pinag-aralan eh. They were fishermen. Tama? Ibig sabihin, oo, marami din mga tagasunod ng Panginoon ng mga nag-aral. Like Apostle Paul, nag-aral yan. Mataas ang pinag-aralan niya, matalino yan. No? But, pinili po niya, sabi niya, the foolish things of the world. Sa paningin ng ibang tao, ano ba naman itong nangangaral na ito? Hindi nga ito natapos. Hindi po ganun ang pagtingin ng Diyos. Kaya kanyang gamitin. Pantay-pantay tayo lahat. Walang mataas pinag-aralan, walang mababang pinag-aralan. Sa paningin ng Diyos at sa pamilya niya, sa iglesia, pantay-pantay po tayo lahat. We have the same God.
We have the same Lord, no? Kaya niyang gamitin ang bawat isa as long as you wanted to be used by God. As long as sinasabi mo sa puso mo na, Diyos ko, gusto ko, gamitin mo po ako. Gagamitin ka niya. Kaya yun po sinasabi sa 1 Corinthians 1:27-29, ginamit po niya yung mga mabababa sa paningin ng tao, sa paningin ng mundo. No? And so Christianity spread. Ano pong nangyari nung nag-spread ang Christianity? Actually, dito po sa Roma, nag-start ang paghihirap ng mga tunay na Kristiyano. You can read the history books para mapatunayan kung totoo yung sinasabi ko o hindi. Para hindi po tayo nakapikit na lang na tagasunod, kundi nag-aaral tayo, ano ba ang tunay na relihiyon? Ano ba ang tunay na pananampalataya na itinuro ng Panginoong Jesucristo? There were a series of persecution under Emperor Nero. Alam niyo ba yun? Si Nero. Emperor Nero. And also Diocletian. Ito yung mga nagpahirap sa mga mananampalataya at sa mga apostles. In the first 300 years of the church, they wanted to eradicate Christianity completely. Bakit? Kasi nga, di ba noon, bawal nang ipangaral si Jesus Christ? Bawal. No? But something happened. Ano po nangyari? Nagkaroon ng compromise through Constantine. Kilala niyo si Constantine, Constantino. His edict compromise descends and Christianity was embraced by the state. Alam niyo ba yan? Ginawang pambansang relihiyon ng Catholicism. It's not Christianity. It is Catholicism. Pero binalutan ng salitang Christianity. But actually, Catholicism is a mixture of paganism. Why? Kasi di ba marami silang Diyos-Diyosan? Sino mga Diyos-Diyosan nila? Lahat. May mga gods and goddesses na makikita mo sa mga rebulto dyan, sa paligid. They mix it with Christianity and that is Catholicism. I'm sorry, pero galing din po ako dyan. No? Yan po yung mixture. The same thing nung dinala po ang quote-unquote Christianity sa Pilipinas. Sumasamba sa anito ang mga Pilipino. Pinaghalo nila ngayon yung Christ, pero they do not really know kung sino yung Christ na kanila pong ipinapangaral. And so, those birds began to nest in the growing bush of Christianity. So Jesus uses the imagery of birds in the parable of the sower. Meron bang sabi ng ibang mga nag-i-interpret ng Bible, ang ibig sabihin ng parable of the mustard seed, lumago kung paano nag-start ang Christianity from small beginnings hanggang sa lumago ito. Correct! Pero may kulang. Abnormal yung growth. It became a monster. For the birds, alam niyo yung birds, when you say birds in Bible interpretation, it does not refer to anything good. Except the dove. Di ba? Pagka ang dove, sinabing dove, it always refer to peace, to Holy Spirit, di ba? Anything that comes from God. Pero pag sinabing bird sa Bible, it does not refer to anything good. Tandaan nyo yan every time you interpret the Bible. No? Sabi dun sa Matthew 13:4, and as he sowed, some seeds fell beside the road, and the birds came and ate them up. It's the picture of the devil snatching the word of God para mawala ito, makalimutan mo ito sa puso. Kagaya ng sinasabi ko, ngayon sa kongregasyon na ito, paglabas nyo, iba-iba yung puso nyo eh. Meron yung paglabas, nakalimutan na kung anong tinuro. Naintindihan mo yung joke, pero yung word hindi. Maraming ganun eh. Ay, gusto ko yung pastor na yun kasi ang galing niya magpatawa. Ano natutunan mo paglabas? Wala. Yung joke na naalala ko. Wala nga ni. Okay. So the Bible often pictures birds as uninvited guests.
as enemies. Are these birds welcome or unwelcome in the bush? Like the enemy who sowed the tares while the people slept. If you are a farmer, ito na naman yung farming. If you are a farmer, gusto mo ba na magtawag ka ng maraming birds? I remember my grandfather and my uncles, gumagawa pa nga sila ng scarecrow, di ba? Yung panakot, ano ba tawag doon? Scarecrow, yung panakot ng uwak or ng ibon. Dadamitan ng t-shirt para kunyari may tao. Di ba? Because we don't like the birds. They will destroy the crops. Di ba? They will damage the fruit. Yun po ang trabaho ng mga birds. Does this mean that Christianity can also be a nesting place for Satan and his agents? The answer is yes. Tignan po ninyo ngayon ang Christianity. There are sabi ko na ang Buddhism, meron lang 2 kinds of Buddhism. Ang Muslim, meron lang 2 uri ng Muslim. Yung iba, wala na silang kung ano man yan. But Christianity, it grew into a tree. Di ba? Lumawa, napakarami pong mga different branches of Christianity. Branches to the point that there are many birds nesting on the tree, claiming that they are Christians, using the word Christianity, and yet they proclaim the wrong Jesus. Ito po yung tinutukoy dito sa parable of the mustard seed. It's a good news because of the spread of Christianity. But at the same time, it is a warning. Ito po ay isang warning na kung saan alam natin dapat kung ang mga birds ay nandyan na, no? O maaaring tayo ay kasama na rin sa agent, no? Na nagne-nest doon po sa pangalan Christianity. So the mustard seed is the humble beginnings of Christianity, but in its growth, agents of evil come and nest in its branches. And this is what we call the infiltration of groups that denies essential Christian doctrines. Kaya po napakahalaga na malaman natin, pag-aralan natin, ano ba pinapaniwala? Baka mamaya, kiniklaim mo you are a Christian. Pero ang doctrine mo, doctrine of Mormons. Doctrine of Jehovah's Witnesses. No? Na itinanim sa'yo. Because they also say that they are Christians. Etong tanong ko sa kanila, do you believe that Jesus Christ is God? They say no. Why do you say that you are Christian if you don't believe that Christ is God? Diba? Another religion. Tinuturo nila si Jesus tao lang. And yet, you name your religion as the Church of Jesus Christ. Why should I name my church as the name of Jesus Christ kung tao lang siya? Eh, sabi ng Jeremiah chapter 17, cursed is the man who trusts in man. You will be cursed if you trust in a man. But we believe in the virgin birth. We believe that Jesus Christ is the Son of God and He is God. That's a main doctrine. Hindi ito, alam niyo, main doctrine yan. Ha? Kaya kapag pumunta kayo sa isang church na nag-i-invite sa'yo, main doctrine yan. What do you believe about the Lord Jesus Christ? Do you believe that He is God? Pag ang sagot, no. Are you there? Huwag kayo magpapapasok ng cult sa bahay niyo. Because you are receiving a curse in your house. Diba? Marami tayong doctrines that we have to learn and understand para hindi po tayo umaligaw. Okay? And so, there is an infiltration. Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul sa Acts chapter 20, 28 to 32, as he bids farewell to the church,
Kasi aalis siya, nagmi-mission si Apostle Paul. Sinabi niya sa verses 28 to 32, basahin ko. Be on guard. Mag-iingat. Bantayan. Be on guard for yourselves. Bantayan nyo. Sino muna? Sarili nyo. And for all the flock. Kung ikaw ay leader ng church, bantayan mo ang sarili mo at ang flock, yung mga kongregasyon among which the Holy Spirit has made you overseer. If you are an overseer, a leader, a deacon, an elder in a church, watch yourselves. Guard yourselves. Shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Sabi niya, pastulan mo ng maayos ang church na ito na binili ko ng aking dugo. Alam niyo ba na ganyan tayo kahalaga sa Panginoon? Binili niya tayo. Tinubos niya tayo sa dyablo ng sarili niyang dugo nung namatay siya sa cross. Maraming mga tao din nila alam yan. They just know that, okay, namatay si Jesus Christ sa cross, period. Pero hindi mo naramdaman yung pag-ibig ng Diyos na dahil sa dugo niya na nabuhos sa cross, ikaw ay pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay magtitiwala sa Kanya. I know that, sabi niya sa verse 29, in anticipation, no? Sabi niya, I know that after my departure, savage wolves. Okay? Again, in Bible interpretation, what are wolves? Are they cute animals? No. Alam natin na sila yung mga false teachers. Savage wolves will come in among you. Papasok sila sa inyo. Mag-infiltrate sila. Not sparing the flock. And from among your own selves, men will arise. Tignan niyo to from among your own selves. Alam niyo ba, nakaramihan ng mga naging kulto, galing sa Baptist Church, galing sa Christian churches, kakalungkot. No? Si Jim Jones, galing yan sa Christian Church. Sabi niya, from among your own selves, men will arise, speaking perverse things to draw away the disciples after them. Marami silang mahihikayat para sumunod sa kanila. Therefore, be on the alert, remembering that night and day for a period of 3 years, I did not cease to admonish each one with tears. Kasi tinuruan niya sila, pinastulan niya sila sa loob ng 3 taon. Kaya sabi niya, with tears. And now I entrust you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you the inheritance among those who are sanctified. And again, si Apostle Paul yun, Again, si Jesus Christ, nag-warning siya. Sabi niya sa Matthew 24:24 to 25, sabi niya, for false Christ and false prophets, yung Christ means Messiah, it means tagapagligtas, okay? So sabi niya, maraming mga fake or false na mga nagsasabi na maliligtas ka kung papasok ka dito sa relihiyon na to. For false Christ and false prophets will arise and will provide great signs and wonders. Ibig sabihin, maghihimala pa nga sila. Pero hindi lahat ng himala galing sa Diyos. Di ba? Kayang i-counterfeit ng dyablo. As to mislead, if possible, even the elect. That is, if possible, but it is not possible. Because if you are an elect, you are an elect. Okay? Behold, I have told you in advance. Sinabi ko na sa inyo in advance. Yun po ang sabi ng Panginoon. Okay? In this parable, we see the agents of evil to infiltrate, to deceive, to dominate. Kaya ang mga congregations po minsan mas nakakatakot pag lumalaki. Sa totoo lang. Bakit? Lumalaki sa size, hindi naaalagaan ang flock. Alam niyo ba? Unless gamitin mo yung Jethro principle. No? Kaya meron tayong mga cell churches na kunyari, sa 10, meron silang parang pinaka-pastor, pinaka-leader. Sa 50, may nag-aano sa kanila. Pero, alam nyo ba, mas nakaka-nervyos na ikaw ay mamahala ng isang napakalaking church because that's a big responsibility. No? Kaya ako minsan nakakatakot, sasabihin, nag-church ako sa ganito. Sasabihin mo yung church, I-check mo yung doctrine ng tao.
Yung iba doon, nag-church lang every Sunday, pero walang feeding of the Word of God. Hindi niya alam ang doctrine niya. Ang nakakatakot, baka member siya, hindi niya alam ang kaligtasan niya. Okay? Naniniwala tayo na ang kaligtasan ay hindi base sa member ng isang church. Nagpabaptize po yung mga kapatid, ano? It does not mean na naligtas kayo dahil miyembro kayo ng church. No. Naligtas kayo, it's because humingi kayo ng tawad sa Panginoon. Isinurrender nyo yung sarili nyo sa Panginoon. Tinanggap nyo siya sa inyong buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Therefore, kayo ay ligtas. At kaya kailangan nyo ang church para makapagpatuloy kayo na mag-aral, para makapagpatuloy kayo na maalagaan sa loob ng church. Yun po ang dahilan bakit tayo may church. But churches cannot save you. It is your relationship with the Lord Jesus Christ that would save you. But you have to choose a church. Kinakailangan mong mamili ng church na itinuturo ng mabuti ang salita ng Diyos. Hindi lahat ng church nagtuturo sa miyembro. Kaya nga, kung minsan 20 anyos ka na nag-a-attend sa isang church, wala ka pang natutunan, dugay ka na diri. Wala ka pang natutunan. Bakit? Attend church, uwi. Attend church, uwi. Agad kang uwi. Hindi ka nag-aaral ng Bible. Paano ka lalago? Tapos ipagmamayabang mo, 30 years ka ng Christian. Pag pinarecite sa'yo, what doctrine do you believe? Sige nga, magbigay kayo ng doctrine na alam nyo na nasa Bible na pinanghahawakan ng church na ito. O sige, mamaya yun na problemahin kung di nyo alam. But I am praying, mga kapatid, sa liit ng church na ito, I am praying with all my heart kasi responsibilidad ko kayo. Darating ang paghuhukom, kasama ito sa huhukumin ng Diyos sa akin kung paano ko kayo inalagaan spiritually. Nagtamad ka ba? Nag-effort ka ba? Nagpuyat ka ba? Ginampanan mo ba ito at ito at ito? At lahat po tayo meron pong pagtutuos sa araw na yun. Just saying po. But if you are a life group leader, now, you have a responsibility to care for that flock that you are leading. Alam niyo ba yun? Okay. I hope you do. You pray for them. You study the words. You teach the word. No? Kasama yan sa responsibility na po ninyo. Okay? And so, naintindihan niyo na po siguro, no? That the parable of the mustard seed refers to the growth of Christianity, to the history of Christianity, and also to the false doctrines, to the false teachers, false religions attached to it. Because, of course, laging nasa opposition po ang diablo. No? That's why sometimes we ask, if Christianity is real, why are there so many different groups? There are so many denominations. Di ko na alam kung ano ang aking susundin. No? So those are the large branches. There are different Christian cults. Christian science groups. Science groups ito pero they attach the word Christian. Mind science groups, Eastern Orthodox religion. Catholicism, Mormonism, Jehovah's Witnesses, SDA. People say that they read the Bible but deny the true Jesus and the true gospel of the Bible. Etong tanong na isa. How about true believers? Do they also increase in number? Dumadami din ba ang mga tunay na mananampalataya? I believe so. After the resurrection of Jesus, the gospel was preached. 5,000 were saved, 3,000 were saved. Nagkaroon ng early church na hindi nalilate. Jerusalem, Judea, Samaria, nagpunta sa Antioch, nagpunta sa Anatolia, which is now modern Turkey.
They went to Macedonia. They went to Greece. They went to Illyricum, which is modern Albania. They went to Spain, to Italy, Egypt, Africa. Alam niyo po ba na napakarami pong mga naging Kristiyano sa lugar na yan? It's because of the work of the early Christians. Middle of the 2nd century, there were Christians everywhere. And now, if you are going to search, no, sa internet, there are approximately 2.4 billion Christians in the world today. Genuine and professing. Kasi hindi naman natin totoong alam kung paano nila tinanggap ang Panginoon. But now, 2.4 billion Christians in the world today, making up nearly 29% to 31% of the total global population, keeping Christianity as the largest religion today. So the mustard seed grows, but also make room for birds. And if the birds represent satanic agents, demons, evil, then Christianity can become a nesting place for birds. Revelation 18:2. Nabasa natin ito, uulitin ko. Revelation 18:2. No? And he cried out with a mighty voice saying, "Fallen, fallen is Babylon the Great. She has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit and a prison of every unclean and hateful bird." It is the picture of evil. In the parable of the sower, Satan snatches the word from the human hearts. Then he smothers the seed with worldliness. He sears the shoot with persecution. Then he plants the unbelievers to live side by side with the believers in the parable of the wheat and the tares. And now, in the parable of the mustard seed, Satan sits in the branches of the Christendom and try to influence the church. And we have to watch out. Because Satan opposes the plan of God through lies, through deceptions, and through counterfeit. But for us, true Christians, stand firm in the faith. No? Grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Kaya nga sabing ganun ni Apostle Paul kay Timothy. Tinuruan na niya yan, ha? Pero sinabi pa rin niya, grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ. No? Mag-grow ka, huwag kang manatiling Kristiyanong banso. No? Huwag kang manatiling isang mustard seed na hindi itinanim. No? Manatili kang isang Kristiyano na may desire na lumago. If you are good today, be better tomorrow. And be the best. No? Para po sa ikaluluwalhati ng Panginoon. And I want you to check yourself. No? I-check po natin palagi ang ating sarili. Sabi nga ni Apostle Paul, check, test, whether you are in the faith. Ibig sabihin, kahit na Kristiyano ka, na alam mo, nag-join ka ng church, member ka ng church, you still have to test yourselves whether you are in the faith bago mahuli ang lahat. Kasi ang kamatayan, walang warning. Walang warning. May estudyante nga ako, sabi ko sa inyo, 40 plus lang. Nabalitaan ko namatay. Na-atake. Sinabi ba na, sandali lang, hindi pa ako tumanggap sa Panginoon. Hindi pa ako nagseseryoso. Kasi maraming mga tao sinasabi nila na, bukas na lang ako magseseryoso sa Panginoon. Kailan? Hindi mo alam kung kailan ang bukas. Maaaring yung bukas ay huli na. It is a warning to us. It is a warning to non-Christians. Kung hindi ka pa talagang nagsusurrender ng buhay mo sa Panginoon, it's time to say to the Lord, Lord, seryoso na po ako. Tulungan niyo po ako. Hindi ko po kayang baguhin ang sarili ko, pero baguhin niyo po ako ayon sa inyong nais sa aking buhay. And if you are a Christian, if you know that you are a real Christian, sabihin mo sa iyong sarili, tulungan niyo po ako na maging matatag sa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay, sa kalagitnaan ng mga temptation, sa kalagitnaan ng mga inilalagay ng dyablo sa aking harapan. Tulungan niyo po ako, Panginoon.
At tulungan niyo po ako na ibahagi ang buhay at ang pananampalataya na meron ako sa Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Sa ating pong kalagitnaan, kung meron pa po na hindi talagang nagsusurrender pa ng kanyang sarili sa Panginoon, maging ang mga nasa online, inaanyayahan ko po kayo na sumunod sa isang simpleng panalangin na bukal sa inyong puso, isang panalangin ng may pagsisisi at pagtanggap sa Panginoon. Sumunod po kayo at bigkasin ito sa inyong bibig na galing sa inyong puso. Panginoong Jesucristo, salamat po na namatay kayo sa krus para sa aking mga kasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga nagawang kasalanan sa buhay. Linisin niyo po ako. Baguhin niyo po ang aking buhay. At tinatanggap ko po kayo sa aking buhay bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo na po ang maghari. Gawin niyo po ako na isang tao na tunay na sumusunod sa inyo pong kalooban. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging matapat na inyo pong mga anak. Tulungan niyo po kami na ibahagi ang tunay na ebanghelyo na inyo pong pinagkatiwala sa amin. Pagpalain niyo po ang kongregasyon na ito. Pagpalain niyo po bawat isang nakikinig online. In Jesus' name, Amen.